Magandang hapon po sa ating lahat. It's another day in the life of our maestro. Medyo halos ginagabi na po tayo kasi kagagaling ko pa ng school. And then, ang mission po natin ngayon ay babalikan ko po si Pastor Jerry. Nakita ko siya kanina nung pumunta ako kina Nanay Auring para bumisita. And then, yan, pinara ako ni Pastor Jerry. Sabi niya, "Sir, parang awa mo naman, sir. Bigyan mo naman ako kahit na ano lang, pang-2 araw na pang-pausok ko at saka kung may pera ka sa susunod ay kahit yung ano lang, yung inhaler," sabi niya. Naawa naman ako sa matanda kasi talagang nakikita mo talagang humihingal siya at napakainit kanina kaya dito na tayo, pupunta na tayo sa kanila at mayroon din tayong iaabot na konti. Kasi hindi naman ako makapunta sa bayan kaya diyan na lang sa pinakamalapit na parmasya tayo pumunta. So, tayo na habang may liwanag pa. Saka at the same time na rin mga kababayan ay kakausapin ko na rin at makipagkwentuhan tungkol sa kanyang buhay. Matagal ko nang kilala si Pastor pero hindi ko po alam ang buong istorya ng kanyang buhay. Ay. Hello. Good afternoon. Sir, what's your name? Po. Ikaw naman, anak. Okay, Michelle. Oy, huwag kayong maglaro ng apoy, madisgrasya kayo. So, dito ang kanilang bahay. Hello, andito si Manong Jerry. Okay. Basta agtubag kalaptan Manong ayan, manggagalisan. Okay. So, kumusta ka na, Manong? Ito, sir, talagang naghihirap. Kuminsan walang gamot kasi naubos. Wala mo na akong pambili. Kuminsan kung may nagbibigay na, nagpapasalamat ako kahit papaano. Pag may kaibigan ako, binibigyan din ako ng pambili ng gamot. Kasi wala talaga akong source of income na pinagkukunan ko. Meron man, kulang din sa pamilya ko. Kaya nahihirapan talaga ako. Bibili ako ng gamot, kukulang pa. Kung minsan may naaway nga sa akin, tutulak ka kanan. May kaibigan ko, nakikita nila ako, "Store, nagapuang, birbiro, pigata mo tayo. Nakiagas mo yan, salbutan mo, hinihin. O, alam dito ita, inayin mo." Yun talaga sila, ang paisyo niya yan. Oo. So, kanina kasi gaya ng sinabi ko, pinara ako ni Pastor. Saka napakainit, naglalakad galing siya sa barangay hall. Di ba sinabi mo, Manong, yung pinagkukuhanan mo lang ng pera nyo o kaya pang araw-araw nyo ay sa bilang isang barangay official o kagawad po si Pastor. Okay? So buti nga't na nakakayanan mo pa, Manong, na kasi ang daming trabaho ng mga kagawad. Talagang kinakayanan ko, sir, walis, ganun, at yung mga clean up drive, sumasama ko. Gusto ko lang ma-present ako kasi pag barangay official ka, pag absent ka, mayroon kang 500 na nababawasan sa sahod mo. Every Saturday yun, sir. Na maglilinis ka dyan, pag wala ka, hindi ka mag-attend dyan. Ibabawas pa din sildo mo. Kumbaga parang penalty mo. Oo, penalty. Siyempre, barangay official ka. 500 isang Saturday. Kung isang buwan ni 4 na beses ka umatin, 2,000. Mababawas sa sahod mo ng konti. Kaya kinakapos talaga ako sa panggastos ko sa pamilya ko, yung mga anak ko, merienda, ulam. Kung minsan,
May pinsan pa ako, binigyan ng bigas lang. Mm. Sinistor nga ba, Nistor? Mm. Binibigyan ako ng bigas doon. Kung nagtatanong, may bigas kayo saan? Wala. Meron pa na pero kulang na. Mamaya, adaitid na man. May sasalo. Dalawa. Okay. So, ilan pa ang anak mo, Manong? Ilan ka ang anak mo? 6 sila. 6. Pero ilan, nandito sila lahat? 3 yung nandito sir. 3 sila. Yung dalawa na yun. Ay, yung dalawang maliliit. Sir. Ay, akala ko apo. Anak ko yan. Anak mo, anong elementary siguro Yung mga yan? babae, Heaven Glory Jill, grade 4 to next Grade year. 4 May isa grade 1 next year. next year. Yung So, pasukan. dalawa. Yung ikatlo, Yung pangalan niya, nagtapos na nga yun sir, oo. ng once. Oo. Eh, Pero si- dito si Jerwin. Jerwin. Oh, dito yung anak din na isa. Itong tinayuan ng bahay sa inyo, Manong? Hindi sir, Hindi. kay Ulos. Bali nakikitira lang Nakikitira kayo. lang kami rito. Pero itong bahay, Kasi dito, alam mo naman, pag hindi sa'yo ang lote, kung gusto ko na lang paalisin, obligado nga, alis ka, maghanap ka kung saan ka magpapatay uli. Bahay kahit ganito, kawayan. Oo. Buti nga, Manong, parang halos, na, matutumba na. Manong, pwedeng pasyalan ko muna. Sa labas Habang- o sa loob? O, dito sa labas, tingnan ko lang sa Oh, likod. sige sir. Bago tayo magtuloy. Dito ka na lang Oo, para sir. tingnan Punta sa namin likod ni dyan, punta sa likod. kasama ko si Kuya Vince. Ah. Ala. Oh. Pinagtagpi-tagping yero at mga kung ano-ano dito. Oh. Halos matumba na. Gang. Ay, masala. Pag na lang yung malakas na malakas na bagyo, talagang wala na iyan. Ano po ano ka tayo ka Ito, ayaw ba na Ito rin kantulatan mo ang ko? Apaya ba kang Sir John? kanilang CR. Saka, Yung awam da ita, sir. Matuangin. Bali, linagyan lang ng ganito. Kapag wala na ito, talagang matutumba na. At linagyan ng parang support dito. Pero talagang ganun na, Sinabi niya, anytime na paalisin ka, wala kang magagawa. Manong, pag malakas na bagyo, talagang lilipad ito. Grabe. Yung ilaw nyo naman, Manong, sa inyo ba yan? Binigyan lang ng pisang ko yung pagpakuryente ko dyan. Wala akong sariling gastos kundi parang binigyan ba nila ako na pagpakabit ko. Kasi wala akong pagkukunan talaga ng mahal ang rito. 6,000 pa yata nun. Bali, Pastor, 3 na lang kayo nandito, yung 2 maliliit. Yung isa pa, 4 kami. Si Julius yun. 4 na bata. Yung isa, 20 na. Pero ikaw na lang, 20 na siya. Nagtatrabaho naman. Wala siya sa trabaho Anong ginagawa niya? Minsan, pumunta sa mga kapatid niya. Umalis naman, dati sa Mikigo yan Ewan ko bakit umalis siya. Nahihirapan, gano'n. Oo. So, matanong ko, Manong, hindi ko pa kasi masyadong kilala si Pastor. Pwedeng magtanong, Pastor? Na ako mahihiya kasi napansin ko, ba't may mga tattoo ka dito? Ang lalaking tattoo? Sir. Biglang di siya umimik at napaluha. Ngunit nang kanyang buksan ang kanyang mga bibig, ako ay nagulat nang sabihin niya, nakulong ako sa loob ng 14 na taon
Pero sa kulungan doon ko nakilala ang Panginoon, nagbalik loob po ko sa Kanya, nag-aral pa ako ng pastor doon. Kaya nung lumaya ako, nagpastor pa ako dito sa atin, sa Danglas. Matagal ako nagpastor dito, siguro mga 8 taon sa First Commission. Siyempre sa sitwasyon ko kasi kuminsan, nahihirapan ako kasi wala rin kasi ang eksakto dedicated ti mission di kasapulan. Siyempre, adamot pa yung pamilya ako, masapul na biro ko sa balik. Dahil sitwasyon ko, sakit ko, hindi na kaya. Nagpastor rin kami dyan. Nagpahinga lang ako, pero meron pa rin akong na ano dyan. Kahit pa paano, hindi kilala pa rin nila akong pastor. Kumisan tinatawag ako. Naging life coach pa ako, sir, ng pastor ako ng pulis. Matagal, yung mga COVID-19. Ako ang life coach nila nun sa pulis. Matagal, mga 2 taon ako naging pastor ng pulis. Na programa ng presidente na kasimbayanan, kapulisan, simbahan at mamamayan. So, ako ang napili na dito sa Danglas na parang naging mediator ako sa sambayan sa kapulisan kasi mas maganda raw pag may pastor na sasama sa mga pulis na ilalapit ko sila sa mamamayan para makapag-advise din sila sa mga tao dito sa Danglas. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit ganito ako, hindi ako pinabayaan ng Panginoon, ginamit po niya ako at hanggang ngayon ginagamit pa rin niya ako. Kaya hindi naman sa mamutin sa kabibiyag ko, ang pastor wala namang permanenteng bang sustento, kundi kung magkano ibigay namin bro, yun na lang. Pero hindi rin nagkukulang kasi ibinibigay din ng Panginoon yung pangailangan ko. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa iyo sir na nagtanong sa akin. Nawa, ang Panginoon hindi tayo papabayaan. Sa lahat ng oras ng pero may sakit na naasma naman, hindi na ako makapagsalita. Hindi ako magtatagal. Ang sakman. Kaya makapaglibula sila naman ako sa Injil. Kasi talagang hirap din ako, hindi naman sa yung ayaw ko, sir, nagtitiwala na ako sa Diyos sa lahat ng kailangan ko, yung buhay ko, yung salunat ko, sa ng katawan ko. Sa Panginoon ko na binigay, sabi ko, Panginoon, salamat. Paggising ko ng umaga, salamat Panginoon. Kanak man salunat ko, regi sa kayo mato. Agyaman na kapo Diyos, kaya naiwanan na kami nagmalmalag. Sapay kumakuha, kada ito, panagturog, sikat yung mga iwan, kada kami ko na. So, hindi lang yung pamilya ko ang pinapanalain, kundi mga kaibigan, kapitbahay. Siya ang maggagabay sa oras na panang buhay natin. So, salamat na marami sa Panginoon. So mga kababayan, ganun palang ang kwento ni Pastor na ngayon ko lang talaga alam, Pastor. Sa totoo lang, ngayon ko lang alam na ganun pala pinanggalingan. Paano ka nakabalik kay Lord? Anong incident halimbawa ang nagbigay ng realization mo? Kasi sir, ganito yun open sila ng religious sa loob ng open nila. Ang religious, mga religious workers, marami pumapasok. Kaya doon nagsimula nung sabi nila sinong gustong mag-aaral sa Bible School. So, isa ako sa nagtaas ng kamay. Kaya gusto ko kasi talagang mabuhay ako ng maayos, gusto ako ng mabago. So, ginawa nilang paraan para yung mga taong magising sa katotohanan, inopen ang religious. So, nagkaroon na ng ganoon. Nagkaroon ng Bible study sa loob ng brigada. So, nung nagtanong sila kung sino gustong magbagong buhay, mag-aral sa Bible School, isa ako sa pinili, nagtaas ako ng kamay. At kami doon sa Bible School, halo-halo kami din kasi
gusto namin pare-parehas mabuhay ng magbagong buhay. Nagsama-sama kami kasi yung nag-aral kami 66 kami. Oo, naka-ano kayo lahat? Ang nakapagtapos lang, isa ako sa nakapagtapos. 26 lang kami. Nagpagtapos ng 2 years course. Anong basic course ba? Oo. About ministry lang, kung paano ipapahayag ang salita ng Diyos. At binigyan kami sarili naming brigada. Pero yun sa brigada, sama-sama kami lahat doon. Kahit anong tatak mo, basta gusto mong magbagong buhay, pumunta ka. Mag-aral kayo, manambahan kayo linggo-linggo. Doon kami. Simba kami, halo-halo kami. Hindi pare-pares na tak. Kaya lang, doon sa grupo namin, kahit hindi kami pare-pares na tak, magkakasundo kami. Gusto namin magbagong buhay na. Hanggang sa lumaya ko, dito na ako sa Ambra. Nung nagkilala na tayo. So, ibig sabihin talaga ang nag-save sa'yo ay si Lord. Yes, sir. Well, thank you nga. Hanggang ngayon, ang Panginoon pa rin aking gabay. Siya pa rin ang aking humihingi ng tulong. Nakita niyo yung kalagayan ko. Pag nakita ko yung bahay ko, stress ako. Titignan ko yung pamilya ko, stress ako. So, hindi ko alam kung ano magiging kinabukasan nila pag halimbawa. Sabi ko, Lord, not my will, thy will lang ko na. Kung buhayin mo pa ako ng ilang taon para mapagsilbihan ko yung mga anak ko, salamat. Sabi ko, kasi lumaki sa hirap ako, sir eh. Sabi ko ako minsan, hindi ako nasubukan man na nagkaroon ng bahay na tiles. Maski sa libis nung araw. Pagdating dito, ganito pa rin. So, sabi nga nila sa Bible, in my house, kung na naman, kay balay tiyamak adong kwarto ko na. So, pasalamat ako sa Panginoon. Andiyan ka, sir, na ginagamit ng Diyos para mahinga ako ng tulong kung meron. Salamat ng marami din, no? Talagang sa gamot ko lang, hirap na ako eh. Kasi lagi ko inisip, gamot na naman ito bukas. Nahili lang ito. Ano na kaya manin ang gamot ko? Ano na kaya naman ipapaulam ko sa mga bata? So malaking blessing sa Panginoon. Malaking tulong ng Panginoon sa buhay. So talagang si Lord ang nag-save sa'yo. Oo, sir. At di ka napahamak. Wala, sir. Wala. Buti nga, di ba sa mga napapanood ko sa mga movie, pag nasa prison ka talagang maraming tukso, maraming gulo, Maraming gulo talaga. maraming doon. Pero mayroon din ako nakikita nagbabago. Buti nga't hindi, talagang siguro inano talaga ni Lord na i-save ka at magamit ka niya. Okay, pero nung nung nakalabas ka hindi ka ba nahirapan sa pakikiano sa mga tao o sa pamilya mo? So, hindi man ako masyadong nahirapan kasi ang alam nila paglaya ko, ganun pa rin ang buhay ko, barumbalo pa rin ako. Hindi nila alam na nagbabago na ako. Kahit sa libis meron malaking church doon, kilala kita. Bakit? Batang libis ka, magulo ang buhay mo rito. Wala niya, lipatin niya. Kalimutan natin yung buhay nakaraan. Sabi ko, ang titignan natin, kung paano ba ang taong mabuhay ng maayos. Ayaw ko ng guru, sabi ko, na sawan-sawa na ako sa gulo ng buhay. So nga, hindi nga ni Wilmer Temer, alalaan sa personal ba rin. Ayaw ko, siyempre, magulo rin politika nila. Pasalamat ako sa Panginoon kasi sa pagtitiwala ko, yung bang hindi ba nawawala yung tiwala ko kasi yung pagtiwala ko meron naman siyang sagot eh. Sabi na, Jerry, manalangin ka lang. Oo. Basta magbago ang isang tao. Talagang even sa Bible, di ba pastor, yung doon sa Bible, maraming story doon na yung mga naging disciples ni Jesus Christ ay hindi naman sila perfectong lahat, di ba? Lahat na yung good disciples. Oo, may mga doon, di ba? May mga makasalanan na naging and yet naging sila ang ng church. At saka hindi lang sa Kristiyano, sa mga iba pang mga
iba pang mga nabasa kong relihiyon na may ganyan din ang mga pangyayari sa kanilang buhay na ang nagpabago sa kanila ay si Lord. At saka sa buhay mo manong talaga, ginamit ka talaga ni Lord, then pagkalabas mo doon, iba doon sa madilim na buhay, lumabas ka sa liwanag at yun ay ginamit ka ni Lord. 'Di ba? Naging pastor ka at ngayon ay isa ka sa mga official na barangay na talagang tinitingala at hinahangaan. So, maraming salamat na Manong. So, napakagandang kwento po ng napakagandang inspirasyon po ang kwento ng buhay ni Pastor Jerry. So, ganun pala. Kasi pag kasi pag minsan pag nakikita mo kasi yung tattoo, iba ang impression nila, di ba? Lalo Kaya na nga, yung, sorry Manong, kasi okay kaya lang. natanong ko kasi na ano ako sa mga tattoo. Pero yung pagpapatato, ano sa pilitan ba yan o Hindi sa pilitan ikaw yan. mismo? Ikaw na mismo ang mag-decision kung gusto mong matatuan. Siyempre nung araw, wala tayong isip na hindi maganda, puro ko lang yan. Sa Sige, bagay, kung tattoo. wala kayong magawa siguro doon, Wala na. Gantong oras, nagbubulan, kukwento ng hindi pudno. Si Apostol Pablo, dating kriminal yan. oo. Sobra pa. Pinapatay niya yung mga Kristiyano, si Apostol Pablo. Oo. Pero nagiging pastor si Mm. Apostol Pablo. So, salamat na marami, sir, sa matagal kayo magkaibigan pero hindi mo pa sinasabi yung dati kong nakaraan eh. Oo, ngayon lang. At saka, at least nagpapasalamat ako sa iyo, napakagandang story mo. Sa mga ganyang pagkakataon, mga ganyang klase ng kwento ng buhay, huwag nating husgahan, ano? Huwag nating husgahan. Kumbaga, kasi ang tao ay may bigyan natin ng pagkakataon, ang tao ay makapagbago. Okay, at sa ating pagbabago, sa ating gustuin, sa ating buhay, hindi lang sa pagiging makasalanan, lahat ng mga gawain natin na siguro bisyo, kung ano man na hindi magandang nakagawian. At ang napakalaking talagang tutulong sa atin ay si Lord. Kahit ano pa ang sekta mo, ano pastor, kahit ano ka pa, Kristiyano ka man, o ano ka pa, kung ano, di ba? Basta kung may pananalig ka kay Lord sa lahat ng gagawin mo, ay tutulungan ka niya talaga. Diba? Gaya nung nangyari dun sa Bible na ano na sa sa dagat ba yun? Inano niya? Basta magtiwala ka lang. Salamat na marami. Nawa. Nagpapasalamat din ako sa iyo, Pastor, kasi hindi ka natakot at hindi ka nahiyang ibahagi ang kwento ng buhay mo. Siguro pinag-ano ni Lord na naman kanina na makita kita. Nakita ko talagang hingal na hingal si Pastor, kaya sa pinakamalapit na lang pumunta ako para makahanap ng gamot kasi nakakatakot yung di ba? Pero di ba kasi yung tinulungan kong binata noon ganyan kinamatay niya, asthma. Kasi hindi niya inano yung gamot niya. Umatake, hindi na itinuloy. Tinulungan ko yun ng ng COVID, namatay yung binata. Saka hindi lang yun ang sakit mo, ano-ano. Mayroon ka din sa prostate. Oo. So, Kung magdamag siya, sa nga pulo. Mismo na. Ay, ganun? So, Di ba dalawang inaano mo. prostate. Paano anong prostate? Basta Dati kasi, na-hospital ako sa Baguio, Ibangay tsaka sa Baguio. Yun daw, ari natin sila na. Di ba may butas yan? Oo. Meron daw tumubong dasag sa gitna. Kaya hindi ako makaihi. So, ang ginawa ko, nagpa-hospital ako, niligan ako ng catheter. 3 months, 4 months ako nag-catheter siguro. Tapos sabi ko, punta ako ng Baguio magpa-check up. Punta ako ng Baguio, ang inisyo sa akin na gamot is 200 tablet. 75 pesos may isa. So, 2 times a day. So, sabi ng doktor sa Baguio, yung 200 tablet niya, pag naubos mo yan, o bago maubos,
pakiramdaman mo kung may pagbabagong pag-ihi mo. Tapos bumalik ka na sa akin. Kaya natapos yung 200 tablet bago matapos. Okay na yung ihi ko. Kaya lang, ihi ako ng ihi naman. Ay, ganun ang ano niya. Hindi mo na makontrol. Hindi ko naman kontrol. Kung minsan, nakakahihinga ako sa ano. Gusto ko pag nahihina ako, diretso, bangon ako. Hindi ka naman nagpapampers. Hindi mo kailangan Hindi magpampers. na. Ngayon? Pero okay na. O yung Okay na, wala na problema. wala nang gamot na iniinom. Wala na. Yun ang ano ko. Yun ang nasa asma ko. Tsaka yung kumisan. Pero walang maintenance sa sinabi ang doktor. Wala na. Nagpa-check up ako. Sabi niya, itigil mo na yan. Pero pag hindi ka na makayo ulit, bumili ka na lang yan. Okay, pumunta ka sa akin. Sa Baguio. Sa BJ's ako pa-check up. Kaya, sabi ni mga doktor dito, huwag kang inom ng tubig sa gabi para hindi ka maihi. Dok, hindi ko may iwasan uminom pagka kung kumain inom talaga. Konti lang, wala pang isang baso. Kapag naubos na yun, 4 na beses naubos na, hindi ka na makakain. Pag-gising mo sa kakainom, di bali araw naman eh. Pero at least, hindi sumasakit. Walang sumasakit dito. Dito lang sa likod ko, matagal na to. Ano yan? Cancer ba yan o normal? Hindi, normal na to, matagal na to. Pero pag gumamino ako ng gamot na Araxan or Mipinami, natatanggal sa gabi. Pagka umaga, nagigising ako, andun pa rin. Talagang sakit na konto, matagal kong sakit ko. 72 na ako. 72 ka na. Sabi ko sa mga tao, mano tao mo? 72. Hala kayo sa another 72 pa to. Tawa na lang. Oo, basta kung i-maintain mo lang yung lifestyle na yun, di ba? Yung mga hindi pwede, huwag mong kainin, huwag mong inumin. Di ba? Siyempre, di ba pag tumatanda ang lalaki, talagang normal na umano yata ang prostate. Oo, normal daw talaga yung prostate. Sa lalaki, pagka talagang may lumalaking lasag daw sa loob, nagbabara yung hihi mo, sabi ka makain. Pero pag mas prone siguro yung may maraming bisyo. Buti na lang hindi na masyado yan. So yung asthma na lang inaano mo ba? Okay, so yun ang problema mo. So kumusta naman siyempre sinabi mo ikaw lahat. Hindi nagkakasya. Kumusta naman yung pag-aral ng mga bata? So may gamit na ba sila, Manong? Yung mga notebook, ballpen, lapis, wala pa. Anong meron sa kanila? Yung bag dati yung bag din. So meron nagbigyan ng isang bag. Ngayon? Bago, kahapon yata. Kanina dumating, binigyan pa yung ni Himaya, yung anak ko nga. May nagbigyan ng isang bag. So isang bago. Dalawa yung walang bag. Silang dalawa. Ay, may bag na silang dalawa. So, ang kailangan lang nila yung mga notebook, papel. Katulad ng binigyan mo yung sa di ba? Ganun naman talaga naman. So, malapit na pasukan, 16 na eh. So, 16 na. Okay. So, siguro tinaon ni Lord na makapunta ako dito, Manong. So, ngayon, yung gaya ng sinabi mo, di ako nakapunta ng bayan. Pero sa pinakamalapit na lang na pharmacy. At ito lang available ang meron kanina. Nakipag pa ako kasi mayroon ding bumibili. Pero ito munang nakuha ko, Manong. So 5 yatang isa dito. So this is 15 days ito, Manong. At ito lang ang available. So, pag Manong, pagpunta ko ng bayan, so ito ito araw-araw mong ginagamit, Umaga at saka gabi. So, twice. So, isang araw. So, ibig sabihin ito, pag 15, di bali 1 week lang ito. Sige, bayaan mo, Manong, pupunta ako, Manong, so, sa Bangged at least mayroong kapag nasa labas ako, siyempre hindi ko madala yung nebulizer ko. Ito ang ginagamit ko. Ito bali, lang ito.
dapat hawak-hawak mo 'to. Mm. So, ilang araw na ito usually? Ano yan, mga 3 weeks. Ay, 3 weeks ito. So, Oh, ibig sabihin dapat may 2 kang ganito sa isang buwan. okay. Okay, sige. Okay, sige, so ang mga ito ay galing po sa sponsor natin na si Uncle Philip Norton. Philip Norton ang pangalan niya, Manong. At saka dumaan na rin ako, Manong, ng konting grocery. At ng mga ito po ay galing po sa sponsor natin na si Uncle Philip Norton. Kasi siya talagang tumutulong sa mga elders sa pagbimisyon ko. Yan si Uncle Philip Norton. So, Manong, dito may gatas itong kailangan. Huwag kang magkakape, Manong. So, at may mga delata rin dito, Manong. Dito may biscuit ka rin dito, Manong. At may mga yan, Manong. May mga noodles, pancit canton. Sir, maraming salamat po, sir. Okay, saka andito mayroon din sabon dito, Manong. Sabon po para may panlaba ka sa mga damit ninyo. At saka, Manong, mayroon din akong natira pa dito kasi bigla ng pagpunta ko, mayroon itong 1,000, Manong, yan. At kahit papano makabili ka ng kahit mga notebook ng mga bata. And then, pagpunta ko ng bayan, bibili pa ako ng additional na gamot mo. So, kung may kulang, Manong, sa gamit pa ng mga bata, huwag kang mahiyang magsabi sa akin, Manong, Sa bagay, notebook lang naman ang So, ayun po pa, at least sana makatulong din yan, Manong, And gaya ng sinabi natin, pray lang tayo, Manong. Okay? So, ayan. So, baka may gusto kang ipahatid kay Uncle Philip Norton sa napakabait nating sponsor. Sir, maraming salamat po, sir, sa blessing na ito na binigay sa akin, Sir John, at ginagamit siya ng Panginoon para magkaroon ako ng kailangan sa araw-araw. Maraming salamat po. Nawa ang Panginoon ay mabindisyonan, i-bless na kayo, sir. Nawa ang Panginoon patuloy magbibigay sa iyo ng kalakasan para makatulong din kayo sa mga katulad namin na naghihirap. So, maraming salamat po, sir. Nawa marami pang kayong matulungan katulad kong naghihirap na kalagayan ko. Salamat na marami. Maraming salamat. Okay, so don't worry, Manong, babalik pa rin ako. So, gaya mo, ako lang po ay ginagamit ng mga tao, ng mga mababait nating sponsor na ipaabot yung tulong. So, siguro it's the will of God na talaga na makatulong din tayo sa inyo sa pamamagitan ng ating mga sponsor. Si Manong. So, gaya ng sinabi ko, Manong, don't worry, babalik pa rin ako, pagtsagaan mo muna ang meron at sana po ay makatulong po ang kunti natin po. So, para sa akin, sir, Manong, huwag kang mayang magsabi kung para sa akin, sir, hindi naman konting tulong, malaking tulong sa akin. At nagpapasalamat ako sa ginagamit ka ng Diyos ni Sir Philip. Nawa ay sa pagod mo ang Panginoon pumang sauli sa iyo ng kabuti mo, sir. Tagal na tayong kilala, pero salamat na po ng maraming salamat po ng nawa pagpalain ka ng Diyos na ginagawa niyo, at siguraduhin ko ang Panginoon po ay maggaganti, magbibigay sa inyo ng sulit sa mga ginagawa niyong kabutihan sa katulad ko na nahihirapan, mahirap sa lahat ng bagay, paghinga, kailangan sa araw-araw, financial. So, thank you very much po, sir. Sir, para sa So, yan pong
Mga kababayan, ang natin sa kwento ni Pastor. Okay, sana po ay yung pananalig niya sa ating Lord ay sana po ay maging inspirasyon din sa atin na walang imposible kay Lord, diba? Na tayo po lahat ay mayroong kanya-kanyang tadhana sa buhay at kung tayo man po ay nagkakamali po ay open pa rin tayong gawin natin ang pinakamaganda. Yan ang sinabi ni Pastor Jerry. Pastor, thank you. Thank you very much, Gaya sir. ng sinabi ko, Pastor, huwag kang mahiya. Pastor, basta anong meron, yung ano natin, siyempre, maraming salamat po ang pagpilit natin. Salamat po ng marami. Okay. At sinagot ng Panginoon ang panalangin ko. It's blessing talaga. Dahil hindi ko po kalain na darating ka para magbigay ng blessing. Salamat po ng marami. Panginoon po ang pagpapalain ka ng Diyos. God bless us. Pastor, yung kami magpapay anyway, Pastor. Ano, saka ako magmamami kayo. Yan siya, Pastor. Ay, Pastor, thank you. salamat po. So, ayan po. Thank you very much. Pastor, Well, ano sir. may tulong ko sa mga Opo, sir. Salamat po ng marami. So, yan po. So, alas na po kami, Manong. Hatid din na kayo, hatid. Hatid. Yan din, Manong, kantukan. Adi ka nga sa tower. Muna, sir. Thank you na. So, Aba. ito pa rin na ating maestro. Say, have a good day, tomorrow, forever.